Hello. Magandang araw po sa ating lahat. Maganda pa rin ang araw natin kahit meron nagbabadyang bagyo sa buhay natin, sa bawat isa sa atin. Maganda pa rin ang araw natin sapagkat tayo ay may Diyos. Ano po? Sige po, bago tayo mag-umpisa, mayroon po muna akong babasahin. Sabi po rito, sa Mateo 5:6, sabi po rito, pinagpala ang mga may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat sila ay bibigyang kasiyahan ng Diyos. Amen. Purihin ka, Panginoong Yesus, sa banal pong salita sa oras na ito. Yung sinasabi po rito na pinagpapala tayo kapag tayo ay naghahangad na makasunod sa kalooban ng ating Panginoong Yesus. Sabi nga rito, tayo ay bibigyan ng kasiyahan ng Diyos kapag tayo ay nagmiti o naghangad na sumunod sa kalooban ng Diyos. Hindi po ba, sabi nga sa Hebreo, huwag nating kaliligtaan ang pagtitipong banal tulad ng ginagawa ng iba. Ibig sabihin, kalooban po ng Panginoong Hesus na tayo po ay naririto. Kaya mapalad po tayo kapag lagi tayong naghahangad o nagmimiti na makatupad sa kalooban ng ating Panginoong Hesus sapagkat may pangako po yun. Ano po yung pangako? Bibigyan niya tayo ng kasiyahan. At sa araw na ito, tayo po ay masayang magpupuri, aawit sa ating Panginoong Hesus. Bibigyan natin siya ng papurit parangal para salamat sa araw na ito, na kung saan ang araw na ito ay kanyang pinili at gawin natin ang kanyang kalooban. Amen po. Sige po, tayo po ay tumayo at tayo po ay manalangin. Purihin ka, aming dakilang Diyos, aming Ama, sa oras na ito, Panginoon. Muli po, maraming salamat po muli sa araw na ito na ibinigay niyo po sa bawat isa sa amin. Salamat po, Diyos, sa kalakasan ng aming pangangatawan, Panginoon. At salamat po, Diyos, sa inilagay mo sa aming puso, paninindigan, Panginoon, na anuman ang sitwasyon ng panahon, Panginoon, narito po kami, Ama, upang purihin ka namin, pasalamatan ka namin, Panginoon, sapagkat kalooban niyo nga po, O Diyos, na kami makadalo sa banal pong gawain. Tunay nga po, Panginoong Hesus, ang iyong paalala sa amin, Panginoon, na wag naming kaliligtaan ang pagtitipong banal tulad ng ginagawa ng iba, Panginoon. Ito po'y kalooban mo, Panginoon, na kami po ay narito upang sama-sama kami, Ama, na magpuri at sumamba sa iyo sa oras na ito, Panginoon. Ikaw po ang aming mabigyan ng kapurihan, ikaw maparangalan, at ikaw po ang maitaas sa aming mga buhay, Panginoon, sa oras na ito. Dalangin ko po, Diyos, na sa oras na ito, samahan niyo po kami, Panginoon. Kami ay masiglang magpupuri sa iyo, aawit sa iyo, Panginoon, sa oras na ito. Na tunay nga po, O Diyos, ikaw po ang mabigyan namin ng karangalan. Ikaw ang aming maitaas sa aming mga buhay, Panginoong Yesus. Sa oras na ito, Panginoon, mula po sa umpisa, Panginoon, samahan niyo po kami na yung Santong Espiritu, Panginoon. Pangunahan niyo po kami, Panginoon. Pagbigay kayo, Ama, sa amin, mga puso ng kagalakan, kapuspusan po, sa aming pagpupuri at pagsamba sa oras na ito, Panginoon. Dalangin ko po, O Diyos, na lalo niyo pong pag-alabin, Panginoon, ang aming pagmamahal sa iyo, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon. At dalangin ko rin po, O Diyos, kayo po ang patuloy na magpala po sa bawat isa. Sa lahat ng tatayo, Panginoon, sa araw na ito, sa harapang ito, Panginoon, kayo po, O Diyos, ang magbigay ng kapuspusan, kagalakan, kasiyahan, Panginoon, at kaayusan sa lahat ng bagay, Panginoon, na aming gagawin sa hapong ito, Panginoon. Kayo po, O Diyos, ang siyang maghari po sa apat na sulok ng lugar na ito, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na hayaan niyo ang aming mga puso, Panginoon, ay malaya ka namin pasalamatan sa araw na ito, sapagkat kayo po ang Diyos na mabuti at tapat po sa amin, Panginoon. Kaya naman po sa oras na ito, Panginoon, kahayaan niyo po, Panginoon, sa pamamagitan ng mga awiting makalangit, Panginoon, ay patuloy po namin maranasan ang iyong presensya, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. Kaya salamat po, Diyos, sa iyong masaganang biyaya, pagpapala at pabor niyo po, Ama, sa bawat isa sa amin sa araw na ito, Panginoon, na tunay nga po nagumapaw sa aming puso ang aming pasalamat, pagpuri at pagsamba sa iyo, Panginoon, sa araw na ito. Kaya salamat po, Panginoon, sa iyong pangunguna ng iyong Espiritu, Panginoon, sa bawat isa. At dalangin ko rin po, Diyos, sa mga kapatiran po namin na wala pa po rito. Tulungan niyo po sila, Panginoon, sila ay manindigan, Panginoon. Hindi po sila dapat matakot sapagkat kayo po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang mag-iingat po sa bawat isa sa aming, Panginoon. Kami, mga anak mo, kami nagtitiwala sa iyo, Panginoon, na walang bagay na mahirap para sa iyo, Panginoon. Magagawa niyo po kami ingatan, iligtas sa anumang mga sakuna na dumarating, Panginoon. Sapagkat kayo po, Panginoon, ang Diyos na patuloy na nag-iingat po sa bawat isa sa amin. Kaya salamat po sa oras na ito, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, ipinagkakatiwala po namin sa iyo, O Diyos, ang gawa
gawain ito mula po sa umpisa hanggang sa matapos. Salamat po Diyos aming Ama, ito po aming dalangin sa pangalan niyo po, mahal po namin Panginoon po namin, Jesucristo po namin magpakailanman. Amen po Lord. Amen. Tulad po ng pinaalala ko po sa bawat isa kaninang umaga, kung alam niyo po ba kung ano po yung nag-iisang hangarin ni King David? Alam niyo po ba yung nag-iisang hinihingi niya sa Diyos? Yun po ay yung manahan siya sa tirahan ng Diyos all the days of his life para lang po mamasdan niya for him to behold the beauty of the Lord. Kaya sa oras po na to, kahit po may bagyo, naisin po natin, hanapin po natin ang face ng ating Panginoon. Yun ay ang kanyang presensya. God bless us all po. And right now, sinabi sa Psalms chapter 29, verse 2, let us give unto the Lord the glory due to His name. Let us worship Him. Let us worship Him in the beauty of His holiness. Hallelujah! Yes, Lord, we will worship You. Woo! Want to see Your face, Father. Light your eyes on God, manifest Your presence. Reveal Yourself to us, Christ. Wonderful, so wonderful is Your unfailing love. Unspoken mercy over me. No eyes have seen, no eyes have seen, no ears have heard, no heart could fully know how glorious, how beautiful You are. Beautiful one, I love You. Beautiful one, I adore. Beautiful one, my soul sings. Powerful, powerful, so powerful. Your glory fills the sky. Your mighty word displayed for all to see. The beauty of His majesty. Hallelujah. Awake our heart to say, how marvelous, how marvelous, how wonderful You are. Beautiful one, I love. Beautiful one, I adore. Beautiful one, my soul sings. Beautiful one, I love. Beautiful one, I adore. Beautiful one, my soul sings. You open my eyes. You open my eyes to Your wonder in You. You captured my heart with His love. Because nothing on earth is as beautiful as You. Yes, You open our eyes. You open our eyes to Your wonders in You. You captured my heart with His love. Because nothing on earth is as beautiful as You. Beautiful one, I love. Beautiful one, I adore. Beautiful one,
sing, beautiful one, beautiful one, I love, beautiful one, I adore, beautiful one, my soul, my heart sing, beautiful one, beautiful one, I love, beautiful one, I adore, beautiful one, my soul, my sing, beautiful one, beautiful one, I love, beautiful one, I adore, beautiful one, my soul, my sing, beautiful one, beautiful one, I love, beautiful one, I adore, beautiful one, my soul, my sing. Amen. Hallelujah. My soul must sing. Sing our praises to God. Hallelujah. Because the Lord is good. Amen? Amen. All the time, the Lord is good. Amen? Hallelujah. His mercy endures forever. Amen. Hallelujah. Amen. Thank you, Father, for being good to us. Hallelujah. Lord, you are good. Clap our hands to our good Lord. Hallelujah. Lord is good. And His mercy endures forever. Hallelujah. Lord, you are good. Lord, you are good, and your mercy endures forever. Lord, you are good. Lord, you are good, and your mercy endures forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. 'Cause you are good. Amen. Hallelujah. Hallelujah. All the time. Lord, you are good, and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good, and your mercy endureth forever. People from every nation, From every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, Jesus. Hallelujah, 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 we worship you for who you are. 'Cause you are good. Amen. Yes, you are. all the time. You were good. So good. You were good. Good. All the time. All the time. You are good. You were good. You are good. Hallelujah. All the time. All the time. You are good. Yes, you were good. All the time.
are good. You are worthy of our praises. Hallelujah. There's no one who is worthy. Only you, Jesus. Continue to worship you, Father. Nawa, our praises will be sweet aroma to you, Father. Yes. Yes, Lord. I am an instrument of exaltation. I was born to lift the name above all name. You hear the melody of all creation. So I'm a song of praise that only I can bring. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. You are the infinite God of the ages. Yet you choose to make my heart your dwelling place. You heal my brokenness. Show me your glory. So I have a strength that even angels say. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, God anointed one, who was and is to come, seated on the throne of God. Holy, holy, righteous one who shed his blood, who was the Father's love. Jesus Christ be lifted up. Holy, holy, Lamb of God, anointed one, who was and is to come, seated on the throne above. Holy, holy, righteous one who shed his blood, who proves to us the Father's love. Jesus Christ be lifted up. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you,
pa may bagyo. Hallelujah. Yes, Lord, you deserve our glory. We are here right now, Father God, because we recognize your worthiness in our life. For Hallelujah. from you are all things. and To you are all things. You deserve the glory. You're worthy of it all. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. For from you are all things, and to you are all things. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the Amen. Hallelujah. Kasarap sa presensya ng ating Panginoon. Ano kayang feeling ni David po, no? Kasi nasa kanya na po lahat, hari po siya, di ba po? Tapos anak siya ni King Solomon. Tama po, no? Sobrang blessed. Anak niya pala si King Solomon. Para kung isipin po natin, hari, halos nasa kanya na lahat. Pero isang bagay lang yung dinedesire niya. Isang bagay lang yung hinahangad niya. Yun ay makasama ang Diyos all the days of His life para to behold the beauty of the Lord. Pagmasdan lang yung kagandahan ng Diyos. Amen. Wow. I hope the Victory in Jesus Christ congregation will also have that one desire. In Jesus' name. Amen. Hallelujah! Patuloy po natin purihin ang ating Diyos. Patuloy po natin purihin ang ating Diyos. Paranas po natin sa iba yung naranasan nating kagalakan sa Panginoon. Ano man pong sitwasyon, ano man pagkakataon, ano man pong panahon, ay, tama, nananatili pong mabuti ang ating Diyos. Amen? Amen. All the time, He is good. The Lord is good. Amen? Yes, the Lord is good and His mercies endures forever. Tandaan po natin, His mercies endures forever. Amen! Amen! We can ask for God's mercy. And we have the assurance na ipagkakalaw sa atin nating Panginoon. Amen! One of the evidence, lahat po tayo nandito dahil tayo ginahabagan ng ating Diyos. Amen! Hallelujah! And Lord, you are good. And mercy endures forever. you are good and your mercy Hallelujah! endureth forever. And Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are people. Open every place
Amen. Talaga ang Diyos ay laging mabuti. Amen. Ano po? Sabi nga natin, ang Diyos ay laging mabuti. Alam ko po, marami pong ginawa ang Diyos na mabuting bagay sa bawat isa sa atin. Ano po? Sino po kayo ng unang magpapasalamat sa ating Panginoon? Sister Baby. Talagang God is stronger than super tayo po, di ba? Stronger ang ating Diyos, God and mighty. Kaya talagang narito tayo kahit may bagyo pa. Kasi kung kilala mo kung sino ang nasa iyo, walang hadlang. Di po ba? Kaya salamat sa Panginoon. Ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon dahil po, sabi ko, Lord, gusto kong maaga kasi gusto ko rin makita yung mga apo kong umatin ng birth service. Sabi ko, Lord, kaya maaga pa ako doon, sabi ko, nagbibigay talaga akong allowance. Tapos pagdating doon sa mga, dahil hindi ko makita yung sa salamin, dahil maulan, malabo, hindi ko namalayan ko. Sabi ko, parang Cavitex na to. Toll gate na ng Cavitex. Pero hindi ako nagpalata. Pero hindi ako pala dahil Diyos natin kalmado. So kalma ko, hindi ako hinayaan ko lang. Nung malayo-layo na, sabi ko, nagtanong na ako, Kuya, wala bang mas bababaan dito? Kasi sa Seyus lang po ako. Papunta na ako ng PTEX, sabi, Nay, kung bababa ka man dito, wala ka ng sasakyan. Diretso na po kayong PTEX. Alam mo, nakarating ako PTEX, hindi ko kabisado kasi ang daming bato. At saka napakabait ni Lord. Alam mo, pagbaba ko, tinawagan ako nung isa doon sa, kasi malayo, baka naman din naupuan eh. Tabig sabihin, maraming bakante. Sabi niya, Nay, kasi guro, samahan na lang po kita. Sabi ko, salamat, talagang hindi ko to kabisado. Kasi habang ako nag-iikot tayo, ang layo, nakikita ko yung ikot ng mga bus kung saan. Alam mo, sabi ko, kung ako lang, yung pala, doon pa pala sa, may gate 8 pa pala, yung sakay ng Alabang. Alam mo, sabi niya, Nay, yung po sa pangalawa, doon ka po sasakay. Kaya mismo din, eksakto din naman, doon sinakyan ko, 3 na lang kailangang pasahero. Isa ako sa ang bilis talaga. Sabi ko, Lord, tumawot pa ako. Sabi ko, Lord, ang bait mo talaga. Hindi, kahit yung bagyo nga, hindi ako nadang. Tapos, Lord, itong daan sa akin, hindi na mahadlangan. Sabi ko, Lord, pag talaga yung desire ng puso mo, hindi ito mawawala. Bibigay ito ni Lord. Kaya sabi niya sa Isaiah 46 verse 4, sabi niya, even at your old age, diba? I have made you. I will sustain you and I will carry you. And I will, sabi niya, I will sustain and rescue you. Diba? God is good. Thank you, Lord. Amen. Talagang God is good. Talaga naman. No? Naranasan ko rin po yan, Sister Baby. Kasi yung baby bus dyan na puti, akala ko Las Piñas. Yung pala, coastal. Ako, binalagay na ako doon sa coastal. Gabi pa naman, alas 9 ng gabi. Yung katatapos lang dito. Basta ko, paano to? Hindi ko alam kung saan ako dadaan dito. Pero alam, totoo talaga napakabuti ng Diyos kasi nagbigay siya ng isang tao na aakay sa akin. No? Para akong mantandang inaakay. No, para ako'y mapabalik ulit ng sapote. Kaya talagang totoo, sabi nga ang Diyos ay mabuti. Sa anumang bagay, mabuti ang ating Panginoon. Ano po? Sino pa po? Ate Baby. Mapagpalang hapon po sa bawat isa sa atin. Talagang napakabuti ng ating Panginoon. Wala siyang katulad. Talaga po na pinagpe-pray ko po na talagang Lord, ituro niyo po sa amin. Ituro mo po. Kung saan po talaga mag-second opinion kami ng brother husband ko. Hindi ako mapanatag sa Las Piñas. Bagamat siya nagpo-provide ng talagang panggastos. Bagamat kami bakasyon. Kasi sa panahon, bakasyon din kami. Pero payapa kami. Thank you kay Lord. Nandun yung kagalakan. Thank you kay Lord, itinuro niya sa amin. Pinagpe-pray ko yun talaga. Kasi wala naman sa magandang ospital eh. Wala. Ang Panginoon pa rin ang kikilos kung saan siya dadalhin talaga. Dinala kami sa ganong klinika. Kaya thank you kay Lord. Kasi talaga nung araw siya eh. Biyaya lang ang itsura niya ngayon sa pangalan ng Panginoon. Talagang inatake yan, wala na eh. Dead on arrival na eh. Puti na nakikita sa mata niya eh. Totoo po yan. Kaya paglabas sa perpetual, ICU kami agad pero walang bakanting ICU. Wala po.
Tawag din ako kay Pastor Nap, lahat yan. Lahat pray. Powerful yung prayer ng mananampalataya talaga. Napakabisa. Totoo po yan talaga. Kaya nung hindi akalain talaga ng mga doktor, utility, security guard, yung mga nurse emergency, himala po, no? Oo. Sa biyaya ng Panginoon Kristo. Kasi may namumuri siyang dugo rito eh. Kaya, alam na alam ko yung nararamdaman niya eh. Sabado, lumabas kami sa Perpetual. Sabi pa niya sa akin, Be, bulol ba ako? Hindi. Parang, hindi. Pero wag ka lumakad. Medyo ano na. Ay, talaga, biyaya po ng Panginoon kung ano itsura ni tatay. Namamalengke yan. Tigaluto namin yan. Talagang, yung ikot niya, grabe. Pero talagang thank you kay Lord talaga. Talagang, Sabado lumabas, sabi niya, church na tayo, church bukas. Oo. Kalingguhan, attend na siya sa church. Talagang napakabuti ng Panginoon Jesus. Ngayon, talaga, thank you talaga, yung itinuro sa amin. Talagang, pagpalain po si Dr. Adasa, talagang, yung ano namin talaga sa kanya ngayon, pinagpipray ko na lalo pa siyang magamit sa mga may karamdaman na ang kakayahan ng tao. Hindi lahat, siyempre, can afford. Biyaya lang kami makaraos. Biyaya lang lahat din ng... Talagang, eto na tayo eh. Importante, nasa atin siya. Di ba sinabi sa Isaiah 41 verse 10, ako'y sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, di ka dapat mangamba. Palalakasin kita, iingatan at ililigtas. Eto tayo, no? Kaya, thank you kay Lord. Sa Diyos po ang papuri. Tunay talaga na pag tayo po ay nasa Panginoon, lagi niya po tayong iingatan at ililigtas. Amen. O, sino? Ay, si Kylie muna. O, Kylie. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ang gusto ko po magpasalamat sa Panginoon kasi si Mama po, unbeliever po siya and dati siya po yung isa sa mga nag-i-encourage sa akin na wag na magsimba, ganyan-ganyan. Pero ngayon po, natutuwa po kay Mama kasi konti-konti na po siyang nagbabago and nararamdaman ko po na kumikilos si Lord sa buhay niya. And nung bago po ako mag-birthday, kasi yung birthday ko po Sunday, itong nakaraan. Tapos bago pa po yung birthday ko na yon, sabi niya, magluluto ako ng pancit or spaghetti, tapos dalhin mo sa church yun. Tapos sabi ko, si Mama yun, ganun. Tapos sabi ko, praise God, kasi ganun yung nagiging, ni Mama, nagiging actions na niya, ganyan yung mga salita niya. And nararamdaman ko din po yun sa heart ni Mama na parang may fire na po sa loob. And natutuwa po ako. And nung Sunday po, hindi po ako nakapagsimba nun kasi wala po kami dito sa Las Piñas. Pero kagabi po, kahapon, sabi ni Mama, luto tayo spaghetti, ganyan-ganyan. Kasi nung birthday ko po, hindi po kami nakapaghanda nun kasi bumiyahe lang po kami. And nung kahapon, sabi ko, ako na magluto, ganyan-ganyan. Tapos nagluto na po ako, ganyan. Tapos, nung, ang una po niyang plano, invite ko po yung mga kaklase ko. Tapos, lahat po sila, hindi pwede. Sabi ko, madaling ko na lang kaya to sa church, ganyan-ganon. Tapos, siya po yung nag-prepare. Siya yung naghanap ng lagayan, siya yung naglagay dun sa lagayan, siya po yung nag-ayos. Tapos, nung pag-uwi ko kagabi, sabi niya, musta yung spaghetti? Ubus ba? Ganyan-ganyan. Sabi ko, ma, nagustuhan nila yung spaghetti, ganyan-ganyan. Tapos, kaganina po, pagkagising ko, kasi may natira pa pong spaghetti sa bahay, nabitin po siya. Sabi niya, dapat di mo na dinala yung spaghetti kahapon. Sabi ko, gumanon ako kasi nagulat po ako. Akala ko kung ano na naman sasabihin niya. Pero sabi niya, sarap eh. Gumanon po siya. Sabi ko, wala siyang sinabi ng masama. Ganon, parang ganon po. And yung pinangahawakan ko po ngayon na verse is yung Acts 16 verse 31. Yung sinabi po dito, manampalataya ka sa Panginoong Yesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong buong sambahayan. Kaya naniniwala po ako na
balang araw madadala ko rin po si Mama dito sa church. Amen. Mangyayari yan, Kylie. Maladala mong family mo rito. Anong hinahangad ng puso mo, mangyayari yon. Amen. Sige. Ate Mariel naman. Hindi ko po alam kung magpapasalamat ako kay Lord o hihingi po ng awa sa Kanya. Pero actually, yung totoo pong sitwasyon is that I can only be grateful day by day kasi I live my life day by day sa Kanya. Marami hong masyadong challenge sa buhay ko. Especially, I think alam naman nila na meron akong illness na nagpapagaling ako. And yung huling diagnosis ko, sabi ni Dr. Toquero, kasi family physician pero nephrologist din siya, bumaba na sa stage 3. So, that is something that I'm thankful to God for. And then, yung other thing pa po is that, sa financial worries kasi, hindi biro ang, sa iba siguro sasabihin na mura lang yung 7.5 a month. Mura sa inyo kasi hindi kayo senior. Ako senior eh. And I'm struggling right now to find a stable job. Ang mga tumatanggap sa akin, call center, midnight shift. Ay, Diyos ko, Panginoon ko. Yung mata ko nakapikit na ng alas 10. So, hindi ko matatanggap. So, usually mga hapon hanggang gabi yun. But, meron akong kinoconsider na iba. Meron pa rin ako other options. And I'm thankful to God na all this time, kasi sa December, 10 months na ho yung treatment ko. Pero ang maganda, sinasabi sa akin ng Dr. Nepro ko, wala akong manas, wala talaga. Nakakapaglakad ako, hindi ako hinihimata, hindi nagsusuka. Blessing yun kay God. But then He was showing me na I should lie low. Kasi masyado akong workaholic ko noon Nagbabayad talaga yung katawan ko. Plus yung selection ng food, hinay-hinay na lang ako. Gulay, basically, kung hindi steamed, talagang maganda, walang oil, halos lahat ang kinakain ko. Bihira lang talaga. Salads, yan. But what am I here for is that I want to just share na sa lahat ng ginagawa natin, napaka-importante ng kindness. Ano ho sa Tagalog ng kindness? Ano po? Kabutihan ng loob, kawang gawa, pagiging mabuting trato sa kapwa-tao. Tayo ho kasi mga Kristiyano, minsan nagiging doble ang muka. Sorry hindi ako nagpaparinig. Pero maski ako minsan nararamdaman ko yun May mga attitude ako na may mga kalyo pa sa katawan ko, sa isip ko at damdamin na ginugupit pa ni Lord yan, tinatabas, pruning. Para wag kang maging ganun, Mariel. Kasi nanggaling ka dun ayaw mo, di ba? And nakikita mo ngayon, show mercy to people who are like that because even if na-save na sila, meron pang dapat tabasin sa ugali nila. Lahat tayo, dito sa church na to, kahit saang church, na nakakakilala sa Panginoon, Katoliko ka, Mormon, whatever, may ugali kang tinatabas pa si Lord. And sometimes, ang ugali natin, tinatakpan natin either ng pera, ng pakikipagkaibigan, ng pagiging sosyal natin, o pagiging bibo. Alam mo yon yung kunyari, we're friends with everyone, but actually in our heart, there is a deep-seated anger and hatred for some people that we think are lesser than us, o katawa-tawa. Nakikita ni Lord yan. Nakikita ni Lord yan. Ang kindness, hindi nakikita ng tao. Nakikita ni Lord yan. Yung inside mo, if you are kind, nakikita ni Lord yan. Nakikita kung naninira ka. Nakikita kung ikaw ay mapagmataas. Nakikita kung ikaw ay nagpapaka-plastic. Alam mo yon? Napagdaanan ko po yun Kasi ang tingin ko sa sarili ko talaga, no, I'm a paragon of virtue. I am perfect. Perfect in the sense na I know what it is, what it means. Pag ang tao hindi totoo sa'yo. Pag ang tao ay totoo sa'yo. But then there was a time, ako pala hindi totoo. So marami hong pruning ang Diyos sa akin. And I'm thankful na sa pagkilala ko sa Kanya, kinikilala ko rin ang marami kong pagkakamali na itinutuwid niya.
Sa ngayon, hindi ho ako dapat magte-testify. Kanina pa ako, bakit yung paa ay pinapapunta talaga ako rito. Ayoko, kaya gusto ko sa labas para makapag-muni-muni. But you have to understand na itong church natin, dadaan mo sa maraming pruning. May mawawala, may babalik, may bagong darating, may magre-retain dito. Yun po ang totoong nananampalataya sa Panginoon. Dapat isa-isip natin, bago manaig ang paninira o ang pag-criticize sa ibang tao, tingnan natin ang sarili natin. I was able to, alas 3 ng maga gising ako. Hindi ko naintindihan, baling-baling ako. Then, naiisip ko lagi, may sinasabi si Lord, Lord, please speak to me. Kanina ho yun, Kanina yon. Tapos, nirebuke niya ako talaga. Kung paano ko tinatrato yung kapatid ko, napaka-proud ko minsan, hindi pala madisa. Madalas po, critical ako. Oo. Lagi kong sinasaway, laging masungit na ate ako. Ganun po kasi talaga ako, mas kinuumpang maliit kami. Parang military. Then, but I have mellowed down hindi ko nakikita yan. Nagme-mellow ako in sometimes ho. Pero may mga times na disciplinarian ako pag mga hindi ako nagustuhan. But I want to tell everyone here that I love my sister very much. And I will defend her kung sino man ang mga aapi sa kanya. Ganun naman tayo sa pamilya, di ba? Because what? We have the heart of the Lord in us. We are not perfect, we are forgiven. And I want to tell you, church, na tayo po, sa pagmamahal ng Panginoon sa atin, pinapatawad niya tayo, hindi pa tayo humihingi ng kapatawaran. Maraming salamat sa pakikinig sa akin. Litanya na ba yon? Hindi pa. Gusto niyong dagdagan ko pa? Okay. Nagjo-joke lang ako, hindi na kayo. Yun ho yung mga binago sa akin ni God. Marunong na ako mag-joke. Okay. Thank you very much for listening. God bless us all. Hello. Sabi nga, lahat po tayo ay may mga kahinaan. At yun po ang ginagamot ni Lord. Ano po, yung mga kahinaan po natin na yan, yun po ang, kaya nga tayo nandito, di ba? Yung mga kahinaan po niya, yan po rin ang inaayos sa atin ng Panginoon. Hindi pa po agad-agad nawawala yan. Meron pa rin. Kaya lang kagandahan nito, tayo po ay nagpapasakop sa ating Panginoon para tayo ay maayos. Ano po? O sige po, meron pa ba? Wala na. O sige po, kung Ate Evelyn? O sige, popcorn na lang, Ate Evelyn. November 10 po kasi ang aking spiritual anniversary. Tama-tama, konti lang ang naka-attend. Naintindihan nyo sila, no? Baka may binuhat din for the emergency. Sabi ko, sayang, next week pa ako makaka-offering ng kanta kay Lord. Pero nagpapasalamat po ako na sa aking anniversary kay Lord, yes, importanteng dalawa ang birthday natin. Nagbiro ang isa kong relative, bakit daw dalawa birthday? Ang sagot ko ganito, bakit hindi? Sa unang birthday mo, ang makukuha mo ay ang iyong physical na personalidad na ipaglalaban mo hanggang kamatayan. Pero sa pangalawa mong birthday kay Lord, isa ipaglalaban mo. Hindi matatalo si God sa pamilya mo, sa personalidad mo, ano mang kailangan baguhin sa'yo. Patuloy ako magfa-fasting at prayer para sa pamilya ko. Alam niyo kung bakit? Alam ko ayaw ni God matalo. Pero higit sa lahat, ako, in love kay God, hindi ako papayag matalo si God sa pagbabago ng pamilya ko. Yun lang po gusto kong sabihin ngayon sa November 10, spiritual birthday sa Lord. Salamat sa Panginoon. Amen. Sige po, wala na po, maikli ang ating oras. Ibigay na po natin ang paghayag ng salita ng Panginoon kay ating pastor, si Pastor Nonon Casimero. Praise the Lord. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ito na po yata ang pinakamaraming attendance po natin sa buong taon. Alam ko yung iba ay nahirapan po yatang sumakay kasi may nag-message sa akin.
So anyway, hindi po mahadlagan ng gawain ng Panginoon, hindi mahadlangan ng bagyo, no? Hindi mahadlangan ng kakulangan ng masasakyan, no? Hindi mahadlangan ng kakuntian kung ilan man tayo. Dahil ang sabi ng Panginoon, 2 o 3 na nagkakatipon sa pangalan niya, siya ay kasama natin. Amen. So kasama natin si Lord, no? No? Hindi tayo papayag na nandito si Lord at wala tayo. Okay? So kailangan nandito rin tayo. Pero patuloy po natin isama sa panalangin ngayon yung kalagayan po ng ating bansa, no? Dahil ang sabi nga ay magla-landfall. Hindi ko alam kung nag-landfall na, no, sa Kabikulan. At magla-landfall pa daw uli sa Aurora, no, sa medyo north. Pero naniniwala po tayo na katulad ng pangako ng Panginoon sa atin sa 2 Chronicles 7:14, na sabi nga doon, kung ang kanyang bayan na tinawag sa kanyang pangalan ay magpapakababa, no, at mananalangin at hanapin ang kanyang mukha. Anong pangako niya? Siya ay makikinig. Patatawarin niya ang ating kasalanan at pagagalingin niya ang ating bayan. Okay? So, ibig sabihin, kapag may mga, ang context po kasi yung verse na yan, yan yung panahon ni Solomon nung pinagawa nila yung templo. Mababasa natin na sinabi ng Panginoon kung sakaling patigilid niya ang ulan, kung sakaling magkaroon ng iba't ibang mga kalamidad. Pero kung ang kanyang bayan ay mananalangin, no, at magpapakababa, sasagot siya. So kahit ilan lang tayo ngayon, pero katulad ng ginawa natin namin kanina umaga, tayo ay nanalangin para ilihis ni Lord yung bagyo. O kaya talagang pahinain niya yung bagyo. So wala imposible kay Lord. Amen? So at ganoon din, kaya po ako mag-share ngayong hapon dahil ang ating pong pastor ay hindi maganda po yung kanyang nararamdaman. Siya po ay nahihilo. Papunta na nga daw siya dito pero sobra yung kanyang hilo na hindi niya kayang mag-drive. So isama rin po natin sa panalangin, no? At pati iba na rin mga kapatid natin na may mga karamdaman, ano? So praise God. Si Tatay, no? Okay. Si Tatay at Sister Ann Rose din, ano? Patuloy pa rin yung prayer para sa kanya. Sige po, tayo po lahat ay tumayo at tayo ay magkaisa sa panalangin. Dahil sabi ng ating Panginoon, ano man ang ating pagkaisahan, na talian at pakawalan dito sa lupa ay magaganap sa langit. No? So tayo po'y manalangin. O aming Ama, kami po ay lumalapit sa iyong trono ng biyaya at amin pong inaangkin yung inyong pangako. Nasabi niyo nga kung ang inyong bayan ay magpapakababa, mananalangin at hanapin ang iyong mukha. Pakinggan niyo po kami, patatawarin niyo kami at pagagalingin niyo po ang lupain. O aming Ama, sa mga sandaling ito kami nagpapakababa sa iyong harapan. Humingi po kami una sa lahat ng tawad sa aming mga nagawang kasalanan, sinasadya man namin o hindi, hayag man o natatago. Lahat ng ito, O Diyos, ay linisin, pakalinisin niyo po ng iyong banal na dugo. At kami po ay gawin niyo pong karapat-dapat na tumawag at humiling sa inyo ngayon. Lord God, kami nagkakaisa na patuloy namin tinataas sa inyo ang aming bansa, na kayo, Panginoon, ang mag-ingat, kayo po ang magprotekta, Panginoon, sa aming lalo na sa aming mga kababayan na sinasabi na sila ay madadaanan, Panginoon, ng bagyong ito. O aming Ama, alam namin walang imposible sa inyo. Kayo po ang Diyos na naghahari sa mundong ito, sa lahat ng iyong nilikha. Kayo po ang
Diyos na walang imposible sa inyo. Kaya sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus, Lord God, dinadalain po namin na kayo, ang kamay ninyo, Panginoon, ang maglayo, Panginoon, ng bagyong yan. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, Lord God, kayo ang maging kayo, Panginoon, na magpahina sa lakas ng bagyo na yan. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. At kayo, Panginoon, na mag-ingat sa aming mga kababayan na hindi na po magkaroon pa, Panginoon, ng mga casualty, Panginoon, at mga pamilya na nawala ng tahanan ng kanilang bahay, ang hanap buhay, Panginoon. Huwag niyo pong hayaan na huwag niyo pong hayaan, Panginoon, na maghirap pa lalo ang aming mga kababayan sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. At Panginoon, ngayon pa lang inaangkin na po namin na gumawa na po kayo ng himala, Panginoon. At hindi niyo po papayagan ng bagyo na ito na sumalanta, Panginoon, sa aming bansa. O God, tinataas po namin ang aming mga kapatid na may mga karamdaman. Tinataas po namin ang aming pastor na patuloy po, O Diyos, na ipagkaloob niyo ang kagalingan, lalo na, Panginoon, sa kanyang naramdamang pagkahilo ngayon. Ano man po ang sanhi nito, Ama, kayo po ang mag-alis ng karamdamang yan. Ganon din, Panginoon, kay Tatay Josepino, kayo po ang nakakaalam ng naging resulta, O Diyos, ng kanyang check-up. Dalangin namin, Panginoon, na kayo, Panginoon, ang magbigay po ng himala ng kagalingan sa kanya. Bagamat meron siyang mga gamot na dapat inumin, pero nagtitiwala kami na kayo ang aming dakilang manggagamot, Panginoon. At ganoon din, O Diyos, kay Sir Andros, patuloy niya pong ingatan at patuloy, Panginoon, na pagalingin sa kanya, O Diyos, sa mga nararamdaman. Patuloy niyo siyang bigyan ng na kalusugan na nagmumula sa iyo. Salamat po, Panginoon. At kung sino man din sa amin ngayon na may mga karamdaman, O Diyos, kayo rin po, Panginoon, ang magpagaling. At sa mga sandaling ito, Ama, dalayan ko rin na muli niyo pong buksan ang aming mga puso, ang aming pangunawa sa iyong mga salita na inyong ihatid sa amin sa pamamagitan po ng iyong lingkod. Ay, kailangan po. Praise God. So, ngayong hapon, gusto ko lang i-share din yung mensahe na binahagi ko kanina umaga. No? At ito po ay panibagong series. No? Kaya panibagong sabihin natin mga mensahe. No? At binigyan ko po ng pamagat ang series na ito na Pursuing God series. Pag sinabing pursuing, ano ba yung ating hinahanap? Ano ba yung ating hinahangad sa buhay natin? No? Nung mga nakaraan kasing mga araw, parang nagkaroon ako ng katanungan sa akin sarili. Ano ba talaga yung hinahangad ko sa buhay? Ano ba talaga yung gusto kong higit na gusto ko talagang makamit sa buhay kong ito? Kasi alam nyo, tayong mga tao, meron tayong iba't ibang mga mithiin eh.
May mga tao na ang kanilang mitiin sa buhay, sila ay yung kanilang career, halimbawa yung kanilang natapos ay talagang mapakinabangan nila, makapagtrabaho sila, ma-promote sila hanggang sa maabot nila yung mga matataas na na posisyon, no? O kaya sabihin nating talagang mag-advance sila sa career nila. Meron ganun mga tao. Meron naman mga tao na ang hangarin nila ay yumaman, di ba? Well, hindi ko sinasabing masama yung yumaman, no? Lalo na kung ang motibo naman natin ay tama. Pero iba mga tao, yumaman nga, pero sa maling paraan. Di ba? So, katulad yan, yung mga nababalitaan natin. No? Yung mga nakinabang sa mga proyekto ng gobyerno. At dahil sa korupsyon, sila talaga ay yumaman ng sobra-sobra, di ba? No? So, hindi na tayo magbabanggit na babalitaan naman natin yan. Pero wala namang masama sa pagyaman. Kung yan naman talaga ay binigyan ka ni Lord ng kakayanan at sabihin nating blessing, yung iba naman, ang hangarin nila ay magkaroon sila ng seguridad sa buhay. Na magkaroon sila ng financial, sabihin nating stability. No? Yung wala talaga silang mga alalahaning mga di ba, sa financial, talagang maganda yung kanilang kinikita, lahat-lahat. Meron namang ang hangarin nila ay maging sikat. Okay? Sila ay matanyag. No? Merong mga gusto nila talagang yung maabot nila, yung mga halimbawa, yung mga matataas na achievement, no? Pero alam niyo, marami akong nababasa na halimbawa sila ay naging mga sikat na atleta o kaya sila ay nanalo ng mga international na competition. Pero matapos pala na matanggap nila yung medalya nila, no, yung mga tropeyo nila, lilipas na lang ilang mga panahon, parang wala na, hindi na sila masaya. Di ba? Okay? Pero meron ganun mga tao na yun ang hangarin nila. Meron naman ang hangarin nila ay yung mga relasyon. No? Meron silang pinupursue nila yung mga halimbawa, yung iba gusto nila magkaroon siyempre ng kasama sa buhay, no? Magkaroon ng pamilya, and so on and so forth. Nasabi ko mga kapatid, marami sa mga hangaring ito, hindi naman masama. Pero ang tanong, ang kailangan siguro tanongin natin sarili natin, ano ba talaga ang pinakamataas na hangarin na dapat nating hangarin sa buhay? O kaya, sino ba talaga ang dapat na hanapin at hangarin natin sa buhay natin? At naniniwala po ako, nung tinanong ko sa sarili ko, ang naging conclusion ko, dapat ang main pursuit natin sa buhay natin ay walang iba kundi ang Diyos. Amen? Siya talagang higit na hanapin natin sa buhay natin. Hindi yung mga bagay na lumilipas. Dahil bilang mga nilikha ng Diyos at mga tinubos niya, niniwala po ako na talagang siya dapat talaga ang parati nating hinahanap sa buhay natin. Kaya sisimulan ko po itong series na to na Pursuing God at ngayong hapon, sisimulan ko rin yung parang isang paraan na ating yung mahanap natin ng Diyos. At yan yung tinatawag ko pong seeking God's face. Seeking God's face. Alam niyo sa Bible, mababasa natin yan, yung hanapin natin ang mukha ng Diyos. Pero gusto ko sa hapong ito, maunawa natin kung anong ibig sabihin nun. Actually, ang key verse natin ngayong hapon ay Psalm 105, verse 4. So anyway, habang inantay natin yung okay, sorry.
Okay. So, unang sabihin nating paraan, no, na ating talagang i-pursue ang Diyos sa buhay natin ay yung hanapin natin ang mukha ng Diyos. Seeking God's face. Sabi sa Psalm 105 verse 4, ayan dyan sa harap. Look to the Lord and His strength and seek His face always. Okay? Sa Tagalog, ganito ang pagkakasabi. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Okay, so sabi diyan, siya ay hanapin. Dalawang beses sinabi, siya ay hanapin. Hanapin natin ang Diyos. Okay? May kwento lang ako sa inyo. Alam mo, mahalaga talaga na tiyakin natin na yung pinaglalaanan ng buhay natin ay talagang may halaga. No? Kasi may mga tao na yung halos yung buhay nila ay inukol nila sa isang bagay na wala rin naman palang saysay. May nabasa ako tungkol sa isang tao, ang pangalan niya si Sir Arthur Keith. Maring hindi niya siya kilala, pero si Sir Arthur Keith ay isang British anatomist at anthropologist na isa siya sa mga sumusuporta kay Charles Darwin. Siguro naalala ninyo sa pag-aaral natin, yung tinatawag na theory of evolution. Yung teorya na ang tao daw ay galing sa mga simpleng mga organismo hanggang sa naging complex, naging unggoy, tapos yung unggoy naging tao. Amen? Papayag ba kayo na kayo ay galing sa unggoy? Hindi. No? Alam niyo, dati meron tayong trabahador dito sa office. Ang pangalan niya ay, tawag lang namin sa kanya, Watati. Tagalinis siya rito. No? Sabi niya, nung siya daw yung nag-aaral, sabi rin ng teacher nila, tayo ay galing sa unggoy. Si Watati, medyo maloko rin yun eh. Sabi niya, Ma'am, sabi niya, tayo daw siya. Sabi niya, Ma'am, hindi ako naniniwala na ako ay galing sa unggoy. Pero kung kayo naniniwala na kayo ay galing sa unggoy, sige po. Maniwala kayo doon sa teorya na yun. Pero kung hindi ako papayag na ako ay galing sa unggoy. Amen? Kasi hindi naman talaga tayo galing sa unggoy. Pero yan ay isang teorya na pinalaganap ni Charles Darwin. Isa sumusuporta sa kanya si Sir Arthur Keith. Noong 1912, merong na-discover yung mga buto somewhere sa Great Britain yata. At sabi nila, ito na yung missing link. Ito na yung nag-uugnay sa unggoy at sa tao. Ito na yung missing link at tinawag nilang Piltdown Man. So, itong si Sir Arthur Keith, talagang sumulat siya ng maraming mga publication, 500 yata. Talagang dinepensahan niya yung na-discover na yun daw ay talagang missing link. Pero alam niyo ba, noong 1953, sinabi ng British Museum na yung Piltdown Man na yun ay peke. Peke. Yun lang daw ay may buto ng unggoy na hinalo sa skull ng tao at sinabi na, ito na yung missing link. No? Pero si Sir Arthur Keith ay 86 years old nung sinabi na peke yun. Imagine nyo, tumanda siya at ang pinaglaban pala niya ay peke. Diba? No? Sinayang niya yung buhay niya. At ayaw natin na ganun mangyari sa atin. So, yun ang dahilan kaya dapat talaga kung meron tayong higit na hangarin sa buhay natin o kaya hahanapin sa buhay natin, ay yung alam nating mananatili. At yun ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Okay? So, anong naiisip natin pag
narinig natin yung salitang face. Face. Siyempre, mukha. Di ba? Yung mukha natin, di ba? No? Yung mukha natin na talagang araw-araw ay tinitingnan natin sa salamin, di ba mga kapatid? No? Di ba? Okay? Pero maraming ibig sabihin ng face. Ang isang ibig sabihin ng face ay yung ibabaw, no? Yung surface. Sabi sa Genesis 1:2 sa King James Version, sabi doon na ang ginamit na salita doon ay yung surface of the deep, no? So, ibig sabihin yung ibabaw. Okay? Meron ibig sabihin ng face ay harapin. Di ba? Bigyan ko kayo ng isang gamitin nyo ang salitang face na ibig sabihin ng mukha at gamitin nyo rin salitang face na ibig sabihin ng harapin sa isang sentence. Sige, ako na lang magsasabi. Ganito. How can you face your problem if your problem is your face? How can you face your problem if your problem is your face? Paano mo harapin ang iyong problema kung ang problema mo ay ang iyong mukha? Diba? Paano mo harapin yon? Maharap mo ba yung... Joke lang yan. Mahirap harapin yung problema kung ang problema mo ay yung mukha mo. Kasi kung ang problema mo ay mukha mo, ayaw mong tingnan yon, di ba? So, paano mo maharap yun? Joke lang yan. Okay, hindi. So, pag sinabing face, o kaya ito, pag sinabing God's face, ano yung sabihin nun? Okay? Ang Diyos ba may mukha? Meron ba siyang literal na mukha? Okay, so tingnan natin. That's sa Bible, minsan nababasa natin, God's face, seeking God's face. Ano may sabihin nun? Okay. So, tingnan natin yung kahulugan. Una, anong hindi ibig sabihin nung mukha ng Diyos? Hindi nito ibig sabihin na ang Diyos ay merong literal na mukha. Okay? Dahil, ang sabi nga sa Exodus chapter 20 verse 4, basahin ko sa atin. Okay, sabi rito, huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyosan o kaya'y larawan o rebulto ng anumang nilalang na nasa himpapawid, nasa lupa o nasa tubig. So huwag daw tayong magkakaroon ng larawan na parang yon ay kumakatawan sa Diyos. Yun ay sinasabi natin, ito, larawan to o mukha to ng Diyos. Pero yung mukha na yun ay mukha ng anumang nilalang. Okay? So, ang sabi nito, hindi natin pwedeng sabihin na, ito, larawan to ng Diyos. Okay? Kasi, malinaw na sabi ng ating Panginoon Jesus sa John chapter 4, verse 24, ang Diyos ay Espiritu. Di ba? Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Okay, so ngayon, kung hindi pala literal na mukha yun, anong tinutukoy nun? Sa aking sasaliksik, merong yung Hebrew word para sa face, meron pa palang ibang ibig sabihin yun. No? Yung Hebrew word ay para lang alam lang natin, ay panim. Itong salitang ito, this noun is used anthropomorphically of God. Pag sinabing anthropomorphically, para lang sinasabi na ang Diyos ay merong mukha, pero hindi naman tagal literal yon. No? Parang may mga bahagi ng tao na parang sinasabi meron din gano'n ng Diyos,
Pero hindi literal yun. Halimbawa, mukha ng Diyos, kamay ng Diyos, ano pa? Bibig ng Diyos. Mabasa niya sa Bible. Pero, ang tawag doon ay anthropomorphical. Okay? The Bible speaks, halimbawa, the Bible speaks of God as though He had a face. Kasi sa Genesis 33 verse 10, ang sabi dyan, okay, sinabi niya ako, buwag, yon ay talagang para sa iyo, tanggapin mo na kung talaga ako'y pinatawad mo, pagkakita ko sa mukha mo ay nadama ko ang kagandahan loob mo sa akin, parang nakita ang Diyos. Parang nakita ko ang Diyos. Okay? Sabi ni Jacob sa kanyang kapatid na si Esau, di ba, na nagkita sila. So, sa pinakita ng kanyang kapatid sa kanya, parang sabi niya, ay, parang nakita ko na rin ang Diyos. Okay? Yung, I saw the face of God. Pero, yun nga yun, hindi ibig sabihin na literal na may mukha ang Diyos. Dahil ang Diyos ay walang imahe o larawan o kalarawan ng Diyos. At kahit doon sa tabernakulo at templo, walang anumang larawan doon ng Diyos. Alam niyo, di ba, lalo na sa Lumang Tipan, saan kinakatagpo ng tao ang Diyos? Di ba una muna sa tabernakulo, doon sa ilang. Tapos later on, nagpatayo si David ng templo. Pero doon sa tabernakulo at templo, wala ka makikita doong larawan ng Diyos. Okay? Pero ito yun. Yung Hebrew word na face ay isa ring ibig sabihin pala nun, doon sa tinatawag na holy place. Ano ba yung holy place? Yung dakong banal. Yung dakong banal, yun yung lugar bago ka makarating ng dakong kabanal-banalan. No, yung most holy place, na yun talaga ay ang punong saserdote lang ang pwedeng pumasok doon isang beses sa isang taon. Walang sino na talagang pwedeng pumasok doon, maliban sa punong saserdote. Pero sa labas noon, merong tinatawag na banal na lugar. At meron tong lamesa, no, na merong nakalagay na tinapay doon. 10 tinapay, yung tinatawag na showbread. Yung word na Hebrew word for face, ang ibig sabihin din pala noon ay yung tinapay, yung showbread na yon. At ang tawag doon sa tinapay na yon is the bread of the presence. Yung tinapay ng presensya. Okay? Dahil yung tinapay na yan, alam niyo mga kapatid, hindi pwedeng mawala ng tinapay doon. Tuwing araw ng Sabat, pinapalitan yon ng mga Levita. Okay? Nakuha niyo mga kapatid? Kasi parating may tinapay doon. Na nagpapaywatig na ang Diyos ay parati nating kasama. At parati niyang tinutugunan yung ating pangailangan. So, to cut the long, yung explanation na yon, ang ibig sabihin ng face, God's face, is God's presence. Presensya ng Diyos. Kuha niyo mga kapatid? So pag sinabing hanapin natin ang mukha ng Diyos, ang ibig sabihin na doon, hanapin natin ang presensya ng Diyos. Okay? God's panim or face means God's presence. Ang binibigyan na emphasis doon, yung parati tayong nakikipag-usap sa Diyos. Amen? No? Parati. Di ba sabi kanina, seek His face always. Tayo kasi mga tao minsan, hinahanap lang talaga natin ang Diyos pag meron tayong mabigat na problema. Di ba? Okay? No? Pag talagang hindi na natin kaya yung sitwasyon natin, doon talaga tayo talagang tumatawag sa Panginoon. Pero pag wala na yung problema, medyo nakalimot na tayo, di ba? Okay? Mamaya makikita natin yung isa sa mga paraan yun ng
paghanap sa mukha ng Diyos. Kailangan parati na pala natin ginagawa to. Hindi lang sa mga panahon ng, ng pagsubok o problema. Okay? So, naunawa na natin kung ano ibig sabihin ng mukha ng Diyos. Now, ang tanong, ano ibig sabihin ng seeking God's face? Ano ibig sabihin ng hahanapin natin ang mukha ng Diyos? Okay? Alam niyo minsan, ito'y pinag-aaralan ko, tinitingnan ko yung mga original na kahulugan ng mga salita. Kasi alam nyo, hindi ko talaga, ayaw ko na mag-inject ako na sarili kong pangunawa, opinion. No? Kailangan saliksikin ko talaga ano ibig sabihin nun. So, itong salitang seek, bago natin tingnan yan, alam niyo kung anong ibig sabihin ng salitang seek? Hanapin. No? Sa talagang pagsasaliksik ko niyan, akala ko meron pang mga mas malalalim na kahulugan yan. Ang ibig sabihin lang talaga niyan ay hanapin. Okay. Hanapin talaga yung ibig sabihin ng seek. Pero merong medyo parang tinatawag na nuances o medyo parang may ibang konting paliwanag. Tingnan nyo, halimbawa, yung Hebreo yung salita, hindi nyo rin kailangang i-memorize yan. Yung Hebreo yung salita for seek, yung bakas, may tatlong ibig sabihin yan. Una, to come before Him or have a favorable audience with Him. Ibig sabihin, lalapit tayo sa Diyos. At tayo ay gusto natin mapakinggan tayo ng Diyos. Okay? Ginamit rin kasi yung salita yan noong panahon ni Haring Solomon na yung mga tao talagang naglalakbay pa sila mula sa malalayong lugar para makausap lang si Haring Solomon. Kasi sikat si Haring Solomon eh. Sa kanyang wisdom. No? Tingnan nyo na lang yung Book of Proverbs, yung mga kawikaan. Sino sumulat niyan? Si Haring Solomon ang sumulat niyang lahat. No? Biro mo, daming in-inspire siya ng Lord na may sulat yung maraming mga kawikaan na yon. Okay? So, yung mga tao nung panahon niya, gusto siyang makausap. So, yun, lumalapit sila kay Haring Solomon at gusto nilang mapakinggan din sila ni Haring Solomon. Isang ang sikat na taong lumapit kay Solomon, kilala kung sino? Yung reyna ng Queen of sige. I-research nyo na lang. Yung Queen of, kung di ako nagkakamali, yung Queen of Sheba. Tama ba yan? No? Na talagang pinuntahan pa siya mula sa malayo para lang marinig yung karo. Anyway, papahaba na ako. So, yun ang unang ibig sabihin nun. Pangalawa, ang ibig sabihin ng to seek is to inquire, to consult, to ask. Yung magtanong. No? Pwede rin palang lalapit tayo sa Panginoon dahil gusto nating humingi ng payo mula sa Panginoon. Lord, ganito ang sitwasyon ko, may problema ako. Lord, anong gagawin ko? Di ba? Okay? Alam ko, tayo, hindi nawawalan ng problema. May mga patid. No? Okay, ako nga, siguro mga 2 weeks ago, nagkaroon ako ng problema dahil nagmamadali ako sa isang desisyon, nagkamali talaga ako sa aking desisyon. Hindi ko na i-elaborate. Pero, yun ay hinilapit ko talaga sa Panginoon at binigyan naman ako ni Lord ng assurance, ng tulong niya at hinaakbangan ko na ngayon kung anong aking gagawin. Ganon tayo no? Minsan, bigla-bigla yung problema. Diba? Pero pwede tayong lumapit kay Lord. Isang halimbawa na ginamit yung salitang yan, yung naalala niyo si Rebecca? Sino si Rebecca? Sino si Rebecca? Hindi yung kapitbahay niyo, ha?
Si Aling Rebecca. Hindi, yung asawa ni Jacob. Diba yung asawa ni Jacob, nung siya yung nagdalang tao, dalawa yung kambal yung dinadala niya. Tapos nung nagdadalang tao siya, parang nag-aaway yung dalawa. Parang malikot yung dalawa sa tiyan niya. Kaya lumapit siya kay Lord. Sabi niya, Lord, ano yung sabihin nito? Anong nangyayari sa akin? Yung dalawa kong baby. Oh? Nag-aaway. Diba? Sinagot siya ni Lord. Hindi na natin babasahin. Pero sabi ni Lord sa kanya, yung dinadala mo kasi, pagmumula niya ng dalawang bansa. Diba? So, ayun, pinaliwanag ni Lord sa kanya. Kasi nga, ang naging anak niya si Isaac. Ay, hindi! Teka. Si Esau. Ay, teka, mali. Mali pala. Si Isaac. Sorry. Ayan. Sorry. Ginugulo ko na yung ano nyo. Si Isaac. Diba? Ang asawa niya si Rebecca. Tapos ang anak nila ay si Esau tsaka si Jacob. Ayun. Si Jacob. Diba? Ayun. So, diba nag-away talaga yung dalawang yan, no? Lumayo si Jacob dahil niloko niya yung kapatid niya, diba? Diba? Huwag mong gagawin yun, ha? Okay, anyway. So, yung isa mang ibig sabihin yan, yung magtanong kay Lord. Kukonsulta tayo kay Lord. Okay? Ano pa? Ibig sabihin ba ng 6 sa Old Testament is entering into a covenantal relationship with Him or with God. Pumasok tayo sa isang pakipagrelasyon na may tipan sa Panginoon. Okay? Kaya nga sabi, Isaiah 55:6, hanapin natin ang Panginoon habang siya ay matatagpuan pa. Tumawag tayo sa Kanya habang siya ay malapit pa. Okay, so, yan nga daw ay tawag ng Panginoon sa mga hindi pa nakilala sa Kanya. Okay? Nahanapin yung mga taong hindi pa talaga, wala pang personal na relasyon sa Kanya, talagang dapat hanapin siya. Amen. Okay? Pero kahit natagpuan na tayo ni Lord, kailangan pa rin nating hanapin ang Panginoon. Okay, kaya tayo ay, alam nating meron na tayong personal na relasyon sa Kanya, born again na tayo. Sabi pa rin ni Lord, seek my face. No? Hanapin natin ang mukha niya. Sa bagong tipan, hindi ko napakabaan, pero yun lang ibig sabihin talaga nung seek. Hanapin lang talaga, wala lang. Tingnan mo, seek out, seek after, search for. Yun din yun di ba? Hanapin. Yan ang ginamit sa Hebrews 11:6. Maganda yung verse na yan. Dahil ang sabi dyan, pag hinahanap pala natin si Lord, gagantimpalaan tayo ni Lord. Amen. No? Ano sabi dyan? He rewards those who earnestly seek Him. Later on, isi-share ko sa inyo kung ano yung mga resulta ng paghinanap natin si Lord. Isa na yan, gagantimpalaan tayo ni Lord. Okay? Ibig sabihin, meron talaga siyang ilalaan na pagpapala sa atin. Ibibigay na kasagutan sa atin pag hinahanap natin siya. Okay? At isa pang magandang verse, Matthew 6:33. Okay? Seek din yun. Ibig sabihin, hanapin, hangarin. Sabi dyan, pag sumakita natin na higit sa lahat na pag-arihan tayo ng Diyos, mamuhay tayo ayon sa Kanyang kalooban at ipagkakalob niya ang lahat ng kailangan natin. Amen? No? Isa pa ring resulta na pag hinanap natin si Lord, matutugunan yung ating mga pangangailangan. Amen. So hindi tayo lalapit sa
Pag meron tayong pangailangan, di tayo lalapit dun sa kakilala natin na madalas na nautangan natin, di ba? O kaya na nakakatulong sa atin. Una tayong lumapit kay Lord. Amen, mga kapatid? No? Huwag na kayong lumapit sa akin. Amen? Nagpaparinig ano. Okay. Teka, inom lang ako. Ang dami kasing lumalapit sa akin eh. Sabihin ko, lumapit kayo kay Lord. Amen? Pero siyempre, kung may maitutulong tayo, gawin natin. Okay? So, yon. So, ano ngayon ang ibig sabihin ng seeking God's face? Ayan, simpleng ibig sabihin. Pag sinabing seeking God's face, seeking His presence and guidance. Hanapin natin yung presensya niya at yung kanyang paggabay sa atin. Okay? Now, bakit natin hanapin ang mukha ng Diyos? Bakit natin hanapin ang presensya ng Diyos? Magbibigay lang po ako ng 5 dahilan. At maaaring hindi ko tatapusin ito ngayon. Una, it is the aspiration of God. Yon ay hangarin ng Diyos. Gusto ng Diyos na hanapin natin siya. Dahil in the first place, ang Diyos natin ay isang Diyos na naghahanap sa atin. Okay? Bago pa natin hanapin ang Diyos na ang unang naghanap sa atin. Tingnan nyo. Nung si Adan at si Eva ay nagkasala, at sabi-sabi sa Genesis chapter 3 verse 9, tinawag ng Diyos ang tao. Di ba? Si Eva at Adan, nung sila nagkasala, anong ginawa nila? Una muna, tinakpan nila yung mga katawan nila ng mga dahon, di ba? At nagtago sila. Nung dumating ang Diyos, katulad ng ginagawa niya, anong sabi niya? Nasaan kayo? No? Okay? Bakit hinanap ni Lord ang tao? Hindi niya sinabi, nasaan kayo? Lagot kayo sa akin. Hindi. Hindi niya sinabi yun para pagalitan sila o para sila ay buhusan niya ng galit niya. Diba? Hindi. Actually, ang ginawa ng Diyos, binigyan pa sila ng kanilang may susuot. Alam niyo ba yan? Binigyan sila ng ng damit na mula sa nagawa sa balat ng hayop. Okay? Dahil mahal ng Diyos ang tao. Hindi porke nagkasala si Eva at Adan, cross out na sila kay Lord. Wala nang pakialam sa inyo. Yan, pinili niya, sige, bahala kayo. Hindi ganun si Lord. Mahal niya ang tao. Hinanap pa rin niya para maipadama niya na handa pa rin siyang tumanggap at magpatawad. Katunayan, nung nahanap niya ang tao, siyempre sinabi niya yung sumpa. Pero kasama ng sumpa na yon, may pangako siya. Yung pangako ng pagliligtas niya sa tao. Diba? Yung sabi niya na yung magiging binhi ng babae ay dudurog sa ulo ng ahas. Ano na yun? Pahiwatig yun ng pagliligtas na gagawin ng Diyos. So, hinanap ng Diyos ang tao. At nung dumating ang ating Panginoong Yesus, yan ay paghahanap din. Isang pahiwatig o pagpapakita ng paghahanap ng Diyos sa tao. Sabi sa Luke chapter 19 verse 10, ang anak ng tao ay dumating para hanapin at iligtas ang mga naliligaw. At alam nyo, ang isang magandang larawan yan sa Biblia, yung pastol na meron siyang 100 tupa. Pero nawala yung isa.
Ang ginawa niya, sinabi ba niya, ay, sige, isa lang laman dyan. No, total, meron pa ako ditong 99. Diba? Hindi. Iniiwan niya yung 99. Hinanap niya yung nag-iisang naliligaw. Hinanap niya. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Okay? Now, meron isang verse sa Bible na very interesting. Psalm chapter 27 verse 8. Ngayon, tinatawag tayo ng Diyos na hanapin din natin siya. Okay? Hinanap niya tayo at marami sa atin natagpuan na ng Panginoon. Pero tinatawag pa rin tayo ng Diyos na hanapin naman natin siya. Sa Psalm 27 verse 8, ang sabi ron, my heart says of you, seek His face. Your face, Lord, I will seek. Okay. Tingnan niyo ha. Sabi ng puso ko, sabi sa akin ng puso ko, hanapin ko ang mukha mo. At sabi ko naman, oo, Panginoon, yung mukha mo ay hanapin ko. So, saan nang galing yung hangaring o yung tawag na hanapin ng Diyos? Sa puso natin, di ba? Pero alam nyo, sa NIV Bible, sa footnote o yung baba nun, may sinasabi doon na may ibang manuscript o kopya ng Biblia na ganito ang pagkakasabi. To you, O my heart, He has said, seek my face. At nilagyan ko lang ng 3 dot, pero ang katuloy niyan, your face, Lord, I will seek. Iba ngayon ang pagkakasabi nito. Ang sabi nito, sa iyo o puso ko, sinabi ng Diyos, hanapin mo ang aking mukha. Ibig sabihin, nagmula yung tawag na hanapin ang mukha ng Diyos, hindi sa atin, pero sa Diyos mismo. Sinasabi sa atin, hanapin natin ang mukha niya. At tumugon naman, halimbawa dito, si David. Alam mo, meron lang akong gustong sabihin sa inyo. No? Ito yun. Bago hinanap ng tao ang Diyos muna ang naghanap sa tao. At kung hanapin man natin ang Diyos, yon ay sa dahilan na ang Diyos ang naglagay sa puso natin ng hangarin na hanapin siya. May tawag po doon sa theology, yung doctrine of prevenient grace. Ay, teka, hindi pa pala napatay yung isang aircon, ano? May nagsabi sa akin kanina, patay yung isang aircon dahil nakikita ko giniginaw na yung iba sa inyo. No? Baka iba nga sa inyo, nakatulog na. Wala naman. Lamig, ano? Sige, okay lang mo siguro, medyo maistorbo lang tayo saglit. Yan. Kasi lamig talaga. Anyway, matatapos na ako. Ito yon. Sabi sa Roma 3:11, walang naghahanap sa Diyos. There's no one who seeks God. At sabi ng ating Panginoong Yesus sa John chapter 6, verse 44. Wala yan sa notes natin, pero dinagdag ko lang to. Tingnan niyo sabi ng Panginoon, walang makalalapit sa akin, malibang dalhin siya ng amang nagsugo sa akin. Wala daw lalapit kay Jesus maliban na siya ay dalhin ng Ama. Okay? So, ibig sabihin, kung sa ating sarili lang talaga, hindi natin hahanapin ang Diyos. Kaya lang natin hinahanap ang Diyos dahil siya yung tumatawag sa atin, siya yung naglalagay sa puso natin ng hangarin na hanapin siya. Amen? At yon ay biyaya ng Diyos. No? Talagang biyaya ng Diyos yun sa atin. Dahil kung tayo lang, ano isipin natin? Ay, okay na ako. Katulad dati, ako hindi pa Christian. Parang iisip ko, okay naman ako eh. Nagsisimba ako. Bakit kailangan pa ako ma-born again? Diba? Pero hindi.
pinaunawa ng Panginoon sa akin na yung naramdaman kong kulang sa akin ay mapupunuan lang ng Panginoong Yesus. Naramdaman ko yun, may kulang sa akin. Hindi ko lang maipaliwanag. No? Pero kaya pala lumapit din ako sa Panginoon dahil siya yung naglagay sa puso ko na lumapit sa Kanya. At tumugon ako. Okay? So, yun ang unang dahilan. Hangarin ng Diyos. Mahilig po kasi ako sa yung halimbawa, kung nagsimula ako ng letter A, no? Yung susunod dyan, puro letter A. Para matandaan natin. Okay? So, para lang yun pangalawang dahilan, at siguro ito na lang. Pangalawang dahilan, tinatawag kong apprehension of God. Pag sinabing apprehension, yung matagpuan natin siya. Kaya, hanapin natin ang Diyos dahil pag hinanap talaga natin ang Diyos, matatagpuan natin siya. Amen? Ang Diyos, hindi siya yung naglalaro ng hide and seek. Di ba? Tayo, alam natin laro, di ba? Tatago tayo, di ba? Tapos, di ba? Okay. Hide and seek. Si Lord hindi ganoon. Gusto niya talagang mataya. Di ba? No? Yung magpakita talaga siya. Huwag natin isipin na si Lord, naipaglaro sa atin ng hide and seek, pahirapan pa tayong hanapin siya. Hindi siya ganoon. Meron akong nababasa mga testimony, may mga tao talagang sinasabi na, Lord, kung meron talagang Diyos, magpakita kayo. Yeah? At gumagawa si Lord ng paraan. No? Dahil ang sabi sa Jeremiah 29:13, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. Okay? Ako lamang, sorry. Ako'y hahanapin ninyo at masusumpungan kung buong puso ninyo akong hahanapin. Okay? So ngayon pala, pag gusto nating lumapit sa Panginoon, di ba sabi natin, ang ibig sabihin ng paghahanap sa mukha ng Diyos, yung lumapit tayo sa presensya ng Panginoon, humingi tayo ng gabay niya, matatagpuan natin siya. Maramdaman natin siya, marinig natin siya. Dahil yan ay isang dahilan. At pinakahuli, hanggang dito lang ako, hindi lang natin matatagpuan ng Diyos pag hinanap natin siya, makikilala pa natin lalo ang Diyos. Amen? No? Tingnan niyo si Haring David. Sabi niya, isa lang ang aking hinihingi at itong hinahanap ko. Yung manatili ako sa tahanan ng Diyos sa lahat ng araw ng buhay ko. Ibig sabihin, gusto niyang mamalagi sa presensya ng Diyos at mapagbasdan niya ang kagandahan ng Diyos, to gaze upon the beauty of the Lord. No, alam niyo kasi marami tayong matutuklasan sa Panginoon pag lumapit tayo sa Kanya. Makikita natin yung kagandahan niya. Okay, yung Kanyang loveliness. Ano yung sabihin nun? Alam mo, ang Diyos, talagang pinapakita niya kasi yung Kanyang loving kindness. Yung tinatawag na kagandahang loob niya sa atin. Ang Diyos, hindi siya yung pag lumapit ka sa Kanya, pagagalitan ka. No? O pwede kang i-correct. Pero hindi siya yung Diyos na basta-basta ka lang pagagalitan at parurusahan. Hindi siya ganun. No? Ang makikita natin sa Kanya yung kagandahan niya. Hindi lang yung kagandahan niya, yung karangyaan niya, kabanalan niya, kadakilaan niya, pag-ibig niya, at marami pang iba. Pag tayo ay hinanap natin ang presensya ng Diyos, lalo natin siyang may kilala, lalo tayong mapapamahal
sa ating Panginoon. Amen, mga kapatid? So, hindi ko na muna ito, pero alam nyo, meron akong isang awitin na gustong-gusto kong pakinggan. Ako narinig nyo na ito, yung The More I Seek You. The More I Seek You. Papanood sa YouTube ni Jesse Harris. Si Jesse Harris ay sa Gateway Worship. Nagpapiano siya. No? Meron bang special number mamaya sa giving? May mag-special number? Kung wala, papakinig ko lang sa inyo yon. No? Yung, hindi na kakanta. Kakantahin ko pa yon. Tapos magpapiano ako. Huwag naman, wala akong practice. Tsaka, baka lalo kayong makatulog. Oo. Okay, panoorin na lang natin mamaya. Actually, inimbita ko siya. Sinabihan ko na siya. Sabi ko kay Jesse Harris, kung sakaling walang mag-special number, pwede bang ikaw ay kumanta at tumugtog? Pumayag naman siya. Oo. Okay, kaya mamaya pakinggan natin siya. Hindi, maganda yung awitin niya kasi. Sabi doon, the more I seek you, the more I find you. Okay? The more na hinahanap natin si Lord, the more na matatagpuan natin siya. At the more I find you, the more I love you. Yeah? So, the more na natatagpuan natin si Lord, lalo tayong napapamahal sa Kanya. Amen. Sige tayo manalangin. Maraming salamat po, Panginoon, sa hapong ito, na kahit ilan lang po ang aking mga kapatid na narito, alam ko, Panginoon, na nangusap kayo sa bawat sa po sa kanila. At tunay nga, O Diyos, na hangarin niyo po na patuloy naming hanapin ang iyong mukha. Hanapin namin ang iyong presensya. Hanapin namin ang inyong gabay sa buhay po namin. Hindi lang sa mga panahon ng matinding problema o kahirapan, kundi sa lahat ng panahon. Dahil nais nyo na lalo pa naming maranasan, patuloy naming maranasan ang iyong pong mga pagpapala, ang iyong pag-ibig, ang iyong kapayapaan, ang iyong pong kagalakan. O Diyos, kayo po ang patuloy na maglagay ng hangarin sa puso namin na hanapin kayo, lalo pa kayong hanapin sa buhay namin. Ito lang aking samot panalangin sa pangalan namin, Panginoong Yesus. Lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Amen. Praise God. Sige, tayo po ay